Samantala, lumagalo ang foreign direct investments sa mga mahihirap na bansa. Kabilang sa mga bansang tumanggap ng malaking FDI ay ang Malaysia, Thailand, Indonesia at ang Pilipinas. Base sa report ng UN Conference on Trade and Development, karamihan sa mga foreign investments ay nasa larangan ng enerhiya, transportasyon, komunikasyon at tubig. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Tumaas ang 20% mga foreign direct investment sa mga mahihirap na bansa. Sa World Investment Report ng United Nations Conference on Trade and Development, nangunguna sa mga bansang nakatanggap ng malaking FDI ang bansang Cambodia, Congo, Liberia, Mozambique, Bangladesh, Madagascar, Pilipinas, Myanmar, Thailand at Indonesia. Ayon pa sa report, karamihan sa mga investment ng mga dayuhan ay sa larangan ng enerhiya, gas, tubig, transportasyon, komunikasyon at pagpapautang. Nananatili ring malakas sa mga investment sa pagmimina at manufacturing sector. Samantala, taliwas naman ang naging kalagayan ng mga developed countries. Ayon sa UN, bumagsak ng kabuuang 32% ang FDIs ng 38 pinakamayayamang bansa tulad ng Europe, North America, Australia at New Zealand, Belgium at Estados Unidos. Bahagyaring bumaba ang foreign direct investment ng bansa sa silangan at timog silangang Asya, lalo na sa China, Hong Kong, Korea at Malaysia. Sa pag-aaral ng UN, dala pa rin ang hindi pa panatag na sitwasyong pang-ekonomiya ng Europe, mga pagbabagong politikal sa mga bansang mauunlad, pagbagal ng kalakalan ng pangunahing dahilan ng pagbaba ng FDI sa mga bansang mauunlad at sa ilang bansa sa Asya. Pero nanatili naman daw positibo ang Canada, Germany at Japan kaya patuloy ang kanilang pag-i-invest sa iba pang mga bansa. Ang Pilipinas, sabi ng UN, nananatiling pangunahin sa mga listahan ng mga investors. Bukod sa mababang pasweldo sa mga sektor ng manufacturing, napapanatili daw ng bansa ang maunlad at masiglang pagnenegosyo sa kabuuan. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.